Ating mga espesyal na gawain, walang iba kung hindi ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Welcome po sa bawat isa at sino pong handa ng umawit sa Panginoon? Amen. At tinatawagan ko po si Brother AJ, tayo po ilid niya sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Palakpak natin ang ating mga kamay. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magpupuri po sa ating pong Panginoon. Kung kayo po ay nabigyan po ng ating pangatahan, pwede po kayo sumabay sa ating pong magpupuri. Mawin po tayo. Huwag mawawala ng pag-asa. Kung ikaw ay malungkot at walang sila, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ay ilapit sa trono ni Jesus at siya ang maayos. Masdan mga ibon kahit bumabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya sa ating Jesus, kaya nagtiwala sa kanyang lubos. Kung minsan pa, kung ikaw ay malungkot at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilapit sa trono ni Jesus at siya ang maayos. Basta mga ibon kahit bumabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya sa atin Jesus, kaya nagtiwala sa kanya ng lubos. So may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahayag ang kanyang kawalatian, mahayag ang kanyang kapangyarihan. Inyanda ang puso siya ay kapurihan, kaya ating sambahin siya ay may gagawin o pagkaito ang araw, pagkaito ang araw. Nagawa ng Diyos, kahit magsaya, awitan natin siya. Ipagdiwang kabutihan, buwan lang ini may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahayag ang kanyang kalwalatian, mahayag ang kanyang kapangyarihan. Diyan lang kung siya ay papulihan, kaya ay sambahin, siya ay may gagawin. Awitin natin pagkanto, pagkat ito ang araw, nagawa ng Diyos. Tayo magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kapulihan, kahangahangang ka, kahangahangang ka, o Diyos naman, sa iyong mga gawa. Kapangyarihan mo, kamangamanga, tunay kang dakila. Papuri-puri kang Panginoon, noon, bukas, ngayon. Karapat-dapat kang sambahin sa oras at pinagpapagapos kahanga-hanga, kahanga-hanga, o Diyos naman, sa iyong mga gawa. Kapangyarihan mo, kamangamanga, tunay kang dakila. Papuri-puri kang Panginoon,
sa pagkakataon sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, puso ko'y magpupuri, aawit sa'yo, magmamahal sa'yo. At sa bawat sandali, at sa bawat sandali, ako'y nasasabi sa'yo, oh Jesus, ikaw ang buhay ko, mabitin natin o kailanman, saan man, ako'y di mo iniwan. Kailanman, saan man, di mo papabayaan, magkakailan pa man, magkakailan pa man, magkakailan pa man. Kung ating kong papurihan ang ating kong Panginoon, oh, we praise your name, oh Jesus. O purihin ka, Panginoon, o sambahin ka, O Diyos, ngayong umagang ito. O patuloy po natin papurihan ang ating pong Diyos na mula noon hanggang ngayon ay kabuti sa ating pong mga buhay. Awin po natin, Diyos ng sanlibutan. Aming Diyos, sa ikuti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salita ikatapatan mo, ay naroon.
kaligtasan namin, Panginoon. O Lord. Amen. Kasama po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Amen, mga kapatid. Darako po tayo ngayon sa ating pong pananalangin. Patuloy po tayong humingi sa Diyos ng pagliligtas ng maraming mga kaluluwa sa pamamagitan po ng ating mga evangelism. Amen. Humingi tayo ng bunga sa ginagawa nating evangelism. Sila ay makatanggap sa Panginoon at hindi lamang po makatanggap, kundi idako po sila dito, mga kapatid. Amen. Yun po ang pinakamahalagang bagay na atin po silang mapadako sa gawain ng ating Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon na maligtas sa mga genuine key converts at humingi rin tayo ng mga magiging contact person, hindi lang dito sa bagak-bataan, maging sa mga bayan-bayan na pagpapasimula ng mabungang Bible study, maging outreach at balang araw maging ganap na church. Amen. Mga backslider, muli makapanumbalik sila sa ating Panginoon. Mayroon po tayong nakausap kahapon. Sana po ay makadalo po ngayong linggo. Amen. Hindi lang maligtas, kundi magbangon ng disciple, preacher, Bible study leaders. Amen. At dito po ngayon sa ating pong gawain ay kailangan po natin ng mga disciple. Ilapit po natin sila sa Panginoon. Mga taong inihanda upang idako rito na maging katuwang sa paglago at paglawak ng gawain ng Panginoon ay maligtas at magpagamit ng buhay dito po sa ating gawain dito sa Bagak-Bataan. At patuloy rin po tayo humingi ng mag-asawahan na balang araw ay hahakbang na may tatag ang kaharian ng Diyos sa mga bayan na nais ng Diyos na lagyan. Amen. Mayroon pa tayo dyan sa Balanga. Amen. Sino kaya ang mapalad na tutugon na kung saan magaganap ang kalooban ng Diyos sa magitan ng mga mag-asawang ito na seryoso na mayroong habag, awa sa mga kaluluwa na ililigtas ng ating Panginoon. At idalangin din natin ang ating pong mga churches sa Bacoor City, kay Brother RB Blanquera, sa Cavite City, Pastor Paul Antiquera, sa Kawit at Noveleta, magkaroon po dito ng satellite church. Amen. Sa South Square Village, sa General Trias, Pastor Alvin and Sister Maylin Naganan, sa Naik, idalangin natin sila sa Panginoon. Pastor Melchor, sa Tansa, Pastor Neil, at maging dito sa Bagak, ang nipong lingkod, Pastor Robert, ay gamitin ng Diyos sa dakila at makapangyarihang kaparaanan, gamitin ng bawat iglesia nito sa pag-abot ng maraming mga kaluluwa. Amen. At itulog din po natin ang ating mga kasamahang iglesia. Ito po ay sa ang ating mga local granddaughter church ng ating mother church sa Cuyapon, Nueva Ecija, Pastor Oscar, Santa Lucia, Ilocos Sur, Pastor Arnel, sa Mabalacat, Pampanga outreach. Ito rin po ay gamitin ng Diyos sa marami pang mga kaluluwa. Maging ang ating pong international mission field, ang Causeway Bay, Hong Kong, marahil sila po ay nakasubaybay ngayon. Pagpalain ng Diyos sa pangunguna ni Brother Eugene at Sister Lisa, gamitin sila ng Diyos sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Maging sa Jordan Church, pagpalain din ng Panginoon si Brother Warren at Sister Jenny Supilanas. Ang Taipei Taiwan Church ay panalangin din po natin ang si Pastor Rinaldo, mag-asawa, maging ang Tainan City, Pastor Bilio Sichar. Amen. Maging ating pong mga mission work sa Vietnam, sa Ipoh, Finland, sa Sabah, Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, maging sa Medan, Indonesia, sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Ilat, Israel. Meron po tayong gawain sa Israel. Idalangin po natin sa Panginoon ang pagbubunga at pagbabangon ng mga alagad. Idalangin din po natin ang ating pong leadership sa panguna ni Pastor Greg and Sister Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona.
Kasama na rin po dito ang kanyang mga council of leaders. Sila po ay maging kabahagi sa paglago at paglawak ng karya ng ating Panginoon. Ating mga regional leader, Pastor Ernie sa Lucenas, si Pastor Yeli Sibil sa Iloilo, Pastor Henaro Bugtay sa Tacloban, Pastor Charlie Caria sa Cebu, Pastor Frank Benaventura sa Davao. At ipanalangin din po natin ang ating pong ang ating pong Lolo Church, ang ating pong Pastor Samuel Casyao sa Los Baños, at maging ang ating pong Mother Church, ang Rosario Church. Kasama po natin ang ating Pastor Seth Takara and Sister Malu. Salamat sa kanilang buhay na naging kasangkapan upang magkaroon po dito ng gawain sa pag-akbatan. Panalangin po natin sila sa ating Panginoon. Maging ang ating pong nasa gobyerno ang ating pong presidente, pagpalain ito ng ating Panginoon. Sabi nga na igalang natin yung mga namumuno sa atin, kahit ayaw natin sila na sila yung nandun, subalit mayroong pagpapala. Pag-ipanalangin natin sila na sila po ay manungkulan sa gobyerno na mayroong karunungan. Maging ang bawat isa, sino po ang mayroong personal na pangangailangan ngayong umaga. Ilapit po natin yan sa ating Panginoon muli. Lumapit tayo sa Panginoon, idulog ang ating mga pangilangin, yung mga prayer concern na nabanggit. Lahat po tayo manalangin, amen. Kung ano po yung natandaan nyo, idalangin po natin ito sa Panginoon habang lumalapit si Brother Art upang tayo po ay pangunahan sa opening prayer. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Pinupuri na namin, O Lord, pinasamba, pinatakila, pinasasalamatan. Salamat sa iyong dakilang pag-ilos. Patuloy po namin hinihingi, O God, ang pagbubunga, Panginoon, pagbabangon ng mga alagad, Panginoon, paglumitas po ng mga kaluluwa. Anitin niyo po ang iglesia nito, Panginoon, upang maraming ng kaluluwa ang maabot sa ilabo dito sa church at magpagamit ng buhay, maging disciple, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa umaga nito, ikaw sa patuloy na kumilos, kahit taas, madakila at makapulian. Salamat, Panginoon. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga, kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kadakilaan, Panginoon, at aming sama-samang dalangin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagsama sa gawain dito sa pagdakilang Diyos mula sa Prescott at Tamang Espiritu, Panginoon. Panaluyin mo hanggang dito sa iglesia ito, dakilang Ama, tinataas din namin, Panginoon, ang mga panalangin, dakilang Ama, sa aming mga leaders, dakilang Diyos, mula kay Pastor Greg Mitchell hanggang, Panginoon, sa mga leader ng mga bansa at mga regional leaders, dakilang Diyos. Hallelujah. Aming tinataas, Panginoon, ang may mga karamdaman, ikaw, O Diyos, ang patuloy na gumawa sa makapangyarihan kapamaraanan sa kanilang mga buhay, Panginoon, ng kagalingan, aming inaangkin, Panginoon. At ngayong umagang, dakilang Diyos, aming tinataas, Panginoon, ang iyong pastor sa lugar na ito, dakilang Ama, silang mag-asawa, dakilang Diyos, patuloy mong samahan, bigyan ng karunungan at anointing, dakilang Diyos, upang pangunahan ang gawain dito sa bagat, dakilang Ama. Maging dakilang Diyos ang Rosario Church habang kami magawain dito, ang gawain doon sa maan mo, dakilang Ama, patuloy mong pagpalain, dakilang Diyos, patuloy kang gumawa sa makapangyarihan kapamaraanan, dakilang Ama. Maging mga daughter churches, tinataas namin, Panginoon, ang Los Baños sa Pangunan Pastor Samuel, dakilang Ama, ikaw patuloy na kumilos sa mga banal. Ngayong umaga, aming sama-samang inaangkin ang iyong gagawin ngayong umaga sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon habang welcome po natin ang ating mga kapatid. Awitin po natin, kinagagalak kitang makasama. Welcome po sa ating mga first line. Pinagagalak kita, Upang
ating pong mga schedule ng ating gawain, sa ating pong mga announcement. Ang ating pong gawain ay mayroon po tayong gawain every Sunday, 8:30 po ng umaga ang ating pong Sunday School. At 10 a.m. naman po ang ating regular na gawain. At mayroon din po tayo sa gabi, 6 p.m. Kung alin dyan yung available na oras na para sa iyo ay pwede kang lumusot. Kung ikaw ay busy sa umaga ng linggo, mayroon tayo sa gabi. Amen. At mayroon din po tayo ng Miyerkules. Amen. Alas 6 din po ng gabi. At pag-anyaya po natin ang gawain ng Panginoon. At salamat kay nanay na dito ngayon. At si Brother Emil, salamat. Patuloy pa natin ipag-invite ang gawain ng Panginoon dahil tayo po ay naglilingkod sa makapangyarihang Diyos. At hindi po tayo naglilingkod sa relihiyon. Amen? Kundi tayo po ay naglilingkod dahil mayroon po tayo personal na relasyon sa ating pong Panginoon. Amen? At napakabuti ng Diyos dahil ang Diyos ay marami pong iniligtas. Amen? Nung Friday ay mayroon pong 29 na kaluluwa na iniligtas ng ating Panginoon. At kahapon po ay 18. Amen? Kung di ako nagkakamali. Yun pong tumanggap sa ating Panginoon. At nung hapon po, di ko nakuha yung kung ilan yung napatanggap natin nung nangaral tayo dito. So, patuloy po natin idalangin sila sa Panginoon na hindi lamang po sila maligtas kundi pumunta dito sa church. Kumpiktahin ng Panginoon dahil ito yung pinakamahalagang bagay na kailangan natin gawin, na tayo po ay naglilingkod habang tayo po ay nabubuhay ay magkaroon po tayo ng panahon sa ating Panginoon upang sa kabilang buhay ay magkaroon din ng panahon para sa atin ng ating Panginoon. Amen? At sa umagang ito ay hindi ko na po papakahabain pa at nais ko pong ibigay ang pagkakataon sa ating pastor mula po sa ating mother church, ating pong Pastor Seth Takara. Welcome po mula sa Bagak Bataan Church. Welcome, Pastor Seth Takara, ating pong mother church. Dito po ako manangaral. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. At pakinggan nyo ito mga kapatid. Kaya ito pinapa-record ko mula pa nung Friday. Kaya lang di pa na i-upload. Wala pa ba yung sa Friday? Wala po yung Friday. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Mga ilang pong narito ngayon. Ang ilan ay nanonood sa live stream. Ang ating ginagawa ngayon, ang inyong pagiging kabahagi ngayon, kasaysayan ito na isinusulat natin, isang araw ito ay isang ganap ng kwento. Ang history kasi sa kasalukuyan kaganapan. Diba? Pagkalipas sa magiging kasaysayan. So kaya, gumuguhit tayo ng kasaysayan sa ating buhay, gumuguhit tayo ng mga kasaysayan sa mga bayan-bayan, lalawigan, maging ibang bansa. So kaya kagalakan po natin ito. Noong Biyernes, maraming tumanggap. Ang pumunta dito sa church ay ilang piraso po yun. Mayroon 3 na bagong tumanggap. Kagabi ay 3, tapos ilang bata, nasa 7, 6. So sa ngayon, nandito ngayon, nasa isayan ito. Tulad nito, pag binanggit ko ito, history na ito. Di ba? Nandito si Brother Emil. Sila na, hindi ko na po pangalan. Ano pangalan nila, Nay? Ano yung pangalan? Angelina. Apelido, Nay. De la Cruz? Ha? Tibal. Binanggit ko na. Recorded na yan. Kasaysayan na yan. Tinawag natin itong grand opening. Bakit grand opening? Andito kayo, kaya buong ba tayo, di ba? Pangalawa, andito ang Panginoon. Amen? Pangatlo, sinasaksihan ito ng langit. Pangapat, sabi ko nga sa inyo, sa malaki ang kasaysayan, babalikan ito. Tingnan nyo lang sa PHCC Bagak Bataan channel. Yan. 5, 10 years and more from now,
Sabi, nasaan yung kauna-unahang video? Pangalawa, pangatlo. O ito yung hahanapin po nila. Ito yung aking sinabi. At pakinggan po ninyo, maging ang ating pagbibigay, matatalat din ito sa kasaysayan. So, sa langit kasama. Kaya nga, sabi ko, sana maging ganito nga lahat kasi magsiselos yung ibang mga magpapastor Kasaysayan ito na ang pag-launch out, ang church, naka-aircon ka agad. Sharp pa, yung tatak. Pero hindi po ako ang may gawa niyan at nagplano niyan. Mga taong, di ko alam kung anong ginawa ni Pastor Robert, binula ba itong mga taong ito? Binulungan. Joke lang po yun Pero meaning, mayroong magandang binhi mga kapatid tayo na ginawa, kaya may mga taong umambag. Alam nyo, gusto kong pigilan yung dami ng sasama. Pero kinumbiktan ako ng Panginoon. Hamon-hamon ka, tapos pipigilan mo sila. Oh, mga Lord, minultiply ko na lang po ng maayos. Kaya no choice lang, yung iba pinauwi ko na muna katabi. At gusto ko pong sabihin sa inyo, kasaysayan na ito. Kaya maging ang ating ibibigay ngayon, maaaring hindi yan makita ng iba, pero kita yan ng Panginoon. Nasaan yung offering envelope mo, Sir Robert? Hindi ko nilalabas para yung 2,000, 5,000, hindi nila makita sa kailan. So, gagamit po tayo niyan. So, anyway, kaya gusto ko po ngayong mag-challenge sa inyo sa giving kung saan, inuugali ko po yung ganun sa sarili nating mga churches na parang lagyan natin ng paksa para maintindihan po ninyo, itatag ang tamang pananaw at paraan sa pagbibigay. Kasi alam ko po, nararamdaman ko pag-upload nito mamaya, susubaybayan ka agad ito ng mga taga-ukong. Alam ko na isa na sa una na nag-aantabay ka agad niya si Sister Ames. Diba? At alam ko, nakikita ko yan, maging yung mga taga-Rosario, biglang ikinakalat na doon sa mga GC. Sabi ko, ang sisipag talaga ng mga ito. Ako'y nag-iisip nga nagtatrabaho kayo, tapos nanonood kayo. Ayun, ginagawa ng mga ito. Ang iba pa, mga napapanood nila, hindi ko pa napapanood. Ipapasa nila yung pangangaral doon sa Lucena, pangangaral sa Mandaluyong, pangangaral ni Pastor Blake Mitchell, at kung sino pang mga Amerikano o ibang lahing nangangaral. So sabi ko, aktibo itong mga to. Kaya sabi ko po sa inyo, ito ngayong ginagawa natin ay kasaysayan itong din. Ngayon, kaya ako ang nagsabi mismo kay Pastor Robert, sabi ko, kapag opening prayerin mo si Brother Ann, kasaysayan na yan! Amen? Pero mo siya ang kauna-unahang nag-pray dito doon sa ating grand opening. Diba? Sabi ko, ako ang paliwanag ko ang pagbibigay. 1 Corinthians 16:1 and 2. Dahil sabi ko nga po sa inyo, may dalawa pong bago, tiyak may mga nanonood sa atin. At ngayon, mga kasama akong galing Rosario, alam kong hindi kayo pumunta dito para mamasyal lang sa Friendship Tower. Yun na, tinitigan nyo na rin Friendship Tower. Nasa channel din ng PHCC yung Friendship Tower ng Bagat, Bataan. Gusto ko pong sabihin sa inyo, narito tayo upang magtanim ng tama at malusog na binhi. Amen. Tingnan nyo ito. Tulad po nito, church itong sinusulatan nito. Katulad na yung nakausap ko ngayon. Nung low-tech pa, nung panahon sulat o salita, para masulat, para ma-record yung sinasabi, isinusulat. Ito ngayon. Tayo ngayon, may dagdag na, naka-record pa sa video, naka-upload pa sa YouTube. Kaya hanggang nariyan na YouTube, ando na yun. Di ba? Pag tinignan po ninyo, kinukop dito ang isang church na sina-challenge ang isang church. Kaya ganun din ngayon. Mula sa prinsipyo ng Bible, ang isang church na challenge ang isang church na parihong natala sa kasaysayan ng Biblia, gusto kong banggitin mga kapatid na ikaw at ako, ang Rosario Church na nagpadala dito, parihong pwedeng itala sa kasaysayan ng langit mga kapatid kung bakit nagkaroon o magkakaroon ng malusog na mga churches dito sa Bataan maging karatig na lalawigan. Binabanggit ko na po yan. Ilang bayan lang, isang lungsod lang ang Bataan. Ang katabi nito, Zambales na. Isang dekada mula ngayon, parang kahapon lang yan.
ilagay lang natin mga kapatid ang tamang binhi sa lugar na ito. Sasabihin ko sa inyo, ang matabang binhi, kahit nga itapon mo yan, alam po ninyo yan, naggulay ka ng ampalaya na yung napili mo. Ba't nandito ampalaya nito? Magulang na magulang. Yung buto noon, itapon mo lang, tutubo at tutubo yun. At ang magiging bunga noon ay magandang uri din. So kaya ganun din gusto kong sabihin sa inyo, kauna-unahang pagbibigay dito mga kapatid, yung start talaga natin, although December 17 nagawain tayo, nung linggo nagawain sila, pero ngayon dahil nga ito yung tinawag kong grand opening, ito kasi yung official na opening natin, maging sa business may tinatawag na soft opening, introductory, di ba? Pero ito po talaga yung grand opening at pinaliwanag ko na sa inyo bakit grand opening. So sabi po dito, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, actually po sa English ang ginamit talaga dyan, collection. Hindi ito yung ambagan sa inuman, ito ambagan sa party, collection ito din. For the saints, sa mga banal ito. Sabi dito, ay gawin naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia na nasa Galacia. Tingnan nyo? Yung Galacia, naging hamon sa Corinto, church ng Corinto, pareho silang naging bahagi ng kasaysayan. Rosario Church, Hong Kong Church, at actually maging ang Taiwan. Hindi ko na po totally ma-reveal kung ano ang part nila. Pero mayroon po silang ambag, sabihin ninyo. Sabihin ko sa inyo, na ngayon ay nagtatatag tayo ng mabuting bingin. Dahil alam niyo po ito mga ito, hindi na po yan ginastos ng Rosario Church. Bakit din lang yung kapatid ko, hindi po ng Panginoon eh. Kaya nga nung kunin nila yung bracket doon sa Makati, sinabi na ng isang disciple, bro, kapag ka may dinner sa uli ha, magbigay ng aircon ha. Hindi po ako ang nagano yan, gawa ng Panginoon niya. So at iba pang mga gamit pong narito, at iba dyan ay ibang mga kapatiran ang nagbigay. At tanda po ninyo, sabi dito, tinuro ito ni Pablo na tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsipan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At alam nyo na mga disciples sa Rosario pag ginamit ko ito. At sana na pwede nyo i-quote yun in memory of Pastor Manny na rin. Di ba? Pero mo yan o kasaysayan na rin. Pag ginamit ko ang talatang ito, alam nyo na yung tamang sistema ng pagbibigay. Yung ginagamit ko laging natutunan ko kay Pastor Manny, ang talatang verse 2, tinuturo dito ni Apostol Pablo yung systematic, proportion at regular na pagbibigay. Ito ang itatag natin na binhi dito sa Bagat-Bataan. Amen. So sabi ko sa inyo, narito tayo mga taga-Rosario, mayroong ilang mga umambak, mayroong pong dalawang narito ngayon. Kagabi ay binilang ko talaga yon. Nalito nga ako 6 o 7. Noong pong Biyernes 3. Pero napakaraming bunga natin sa labas. Dahil sabi ko sa inyo, ibang level po yung madala sila sa church. Amen. Kaya pag may naiisip ako, may ini-impress sa akin, sinasabi ko kagad kay Pastor Robert, next Sunday, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Dahil mga kapatid, kailangan din ng wisdom, kailangan ng art. Kung sa tao natin yung sining o yung strategy, yung paraan mo, kailangan din po yan, wisdom na galing sa Diyos para maitatag natin yung gawain ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Tandaan mo ninyo, mula sa talatang ito, kapag nagawa natin ito, ang magiging bunga nito sa Bagat-Bataan, pag nakuha natin yung ganung pagbibigay, na ibigay mo ngayon, na may sistema, tapos proportion dapat, and then regular yan, naiiwanan natin ang espiritong yan dito, sino mang ipapadala ng Diyos dito, nakikilosin ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, automatic ang Diyos personal na mag-uusap. Hindi nila iisipin ang church ay namimira. Mamimira, bakit i-aircon mo pa ito kagad? Bakit kailangan mo ipagawa ka ganito? Bakit ganito kamahal yung building natin kinuha? Hindi tayo mamimira. Ang gusto natin, pagpalain sila. Amen. Pero yung pagpapalang yan, kapitalan natin, walang multi-million na business. Walang negosyong lumalago, walang negosyo na makikilala mo din na hindi kinapitalan. Tama po ba? Ang gawain ng Diyos dito sa Bagat, gusto natin na ito ay maging malago. Amen. Ito ay gusto natin maging malusog. Kaya kinapitalan natin. So kaya ngayon mga kapital po tayo. Ang Bagat-Bataan, kapag ginawa natin ito, nilatag natin ang tamang pagbibigay, mangyayari ang tulad sa naganap mga kapatid. Ito,
mayroon uling sanga. Mula sa Galacia, kinukwento sa Corinto, 2 Corinthians 8:1-5, mayroon uling binanggit na church. Kaya ito pong Corinthian church, challenge sa ilang churches. O ginamit ang ilang churches para hamunin yung Corinto upang magbigay sila. Macedonian churches naman ang binanggit yan. Na ano pong nangyari? Na ito po ang panalangin ko sa Bagat-Bataan. Kaya nga po, nagsasalin ako sa inyo ng pangitain, nagsasalin ako sa inyo ng damdamin. Both kayong narito ngayon, mga bagong umatin ngayon, maging nasa live stream mga kapatid, sinadya natin itong ipanalangin, Lord, ilagay mo kami sa tamang lugar. Pero mo, kasali silang ng munisipyo, di ba? Kasi baka mag-react sino nag-react? Katapat daw, hindi katapat. Ang katapat nga naman, ito. Kasalising munisipyo lang ng baga. Bibihira yung ganong church natin, na mismong nasa bayan, mga kapatid. At alam nyo naman na doon sa bukana ng Petronila, pinanalangin na natin yun, di ba? Dinahanan ko nga, pinakita, sabi namin, ang Diyos talaga marunong. Kasi pag yun, mga kapatid, ang dami nang gagawin natin doon. Pero mas malapit sana sa unang contact person natin, sa pamilya Puno, Lucas, kasaysayan na yan, nabanggit ko na. Amen? Malapit sana doon, saka maging yung mga bata na unang dumadalo sa Sunday school. Yan lang, mas marunong nga ang Diyos eh. Amen? Dito muna tayong iniligay ng ating Panginoon. At nakita ko po, dahil kahapon nangaral din sila dyan, sabi ko, sa sunod na impacting, papupuntahin ko dito ng Biyernes, alas 5:30 ng hapon, yung paggabi, pag sarado na itong kabilang business, mga kapatid, dito mismo ilabas lang ang mga gamit, dyan kayo mag-concert. Amen? Nasa tamang lugar tayo. Kaya kunin natin, ilatag natin ang tamang pananaw at tamang pamamaraan kasama na yung pagbibigay. Amen? Tingnan nyo, 2 talata. Anong nangyari sa church ng Macedonia? Binanggit ulit sa Corinto. Chapter 8 naman, 2 Corinthians. Sabi dito, bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Pag binasa niyo po yan, parang ganito lumalabas. 1 Corinthians 16, ngayon tungkol sa ambagan ng mga banal ay gawin naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ito po yung systematic, weekly. Naglalang talaga sila ng pambigay, so on so forth. Parang kadugtong lang pag binasa ninyo, ha? Tapos sabi dito sa 8:1 ng 2 Corinthians, bukod dito, di ba parang magkadugtong, na dalawang church ang inihamon doon, mga kapatid, sa church ng Corinto, na ganito ang gawin ninyo. Katulad ng nangyari sa Macedonia, at ito po yung pinakang sikreto. Ito ang panalangin ko din. Hindi ako mag-aalala na i-challenge sa pagbibigay. Dahil una, sabi ko nga sa inyo, tama ang ating puso. Pangalawa, iniayos natin itong lugar. At prayer ko din naman yun. Yung mga sunod na magpa-pioneer, sana maging sunod-sunod na yan, na unang church pa lang nilang ilalagay, i-aircon na rin natin. Ayaw dyan, ano? At kung hindi man mangyari yun, walang matitisyo ng disciple. Ayaw ka na basta, i-recall mo na ako, walang aircon. Wala naman sanang gano'n ang mangyari. Amen. Then sabi ko, itong simulang ito, Diyos may design nito. Wala itong ay po, hindi yung kapatid ko na nagbigay niya, tuwing mag-lulunod out tayo sa friend ko, Otol, baka may aircon ka dyan. Kasi pagkasagot-sagot na kay Balisyotot, bro, umuuna siya gagamitin siya ng ating Panginoon. Tinapo ninyo ang nangyari. Alam niyo po mga hindi tayo kailangan magpilit na explain ang napakahusay, napakaliwanag, napakagaling. Sabihin lang natin ang totoo, basta totoong ginagawa natin sa ating buhay, mangungusap ang Diyos sa mga tao. Tinapo ninyo ang nangyari. Ano itong mga taga-Macedonia? Bakit ganito pinagpala? Sabi po sa verse 5, 2 Corinthians 8:5, at ito po yung naging dahilan. At bakit po naging gano'n? Kasi ang first church, gano'n sila ka-liberal sa pagbibigay. Ay hindi ayon sa aming inaasahan. Tatandaan po ninyo, lampas pa sa iniisip natin sinasabi na mangyayari dito sa baga ang kayang gawin ng Panginoon. Amen? Sabi po dito, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ganito ko isi-simplify lang yan. Mga kapatid, ang mga ililigtas ng Diyos dito, yung mga dadalhin, katulad yan kay nanay. Yung kagabi na mag-asawa, na one-on-one evangelism lang nila.
Dumalo dito. Diba? Yung mga bata, ako na yun ni Sister MC. Ang tanda ko sa kanya, yung batang hindi naasiman ng kamyas. Tama ng 70. Tinanong ko yung pangalan, limutan ko pa rin eh. Sabi ko, hindi pumunta kayo. So mga kapatid ko sa Panginoon, gusto kong sabihin sa inyo, ang mga dadalhin dito ng Panginoon, automatic iipuin ng Diyos yung kanilang puso at hindi magiging issue yung pagbibigay. Amen? Kasi alam naman nila na umambag tayo, alam naman nila na ginagastusan natin ang gawain ng Panginoon. Mararamdaman lang nila, pribiliyo ito, makaambag ako. Oo nga no, kahit pumunta ako sa ibang mga churches ng Christian, wala ganun basta aircon. Amen? Hindi naman siguro manunood yung doon sa tinuluyan naming transient. Hindi ko na malaya, yung pala ikatabi ng isang religion doon po sa bayan. Hindi nga aircon yung church nila eh, malaki eh. Ito tayo na bago-bago naka-aircon. Pero pag maubusan ng pambayad sila, Pastor Robert, siyempre hindi na gagamitin yan. Kaya ayaw natin mangyari yan. Gusto ko pong tapusin ang aking pagbibigay kasi mangangaral pa ako mamaya ng ganito. Seed of faith ang ibibigay natin ngayon. Sa mga nanonood sa live stream, malay nyo, inihipo ka ng Panginoon, di, umambag ka. No joke. Amen mga kapatid. Gusto mo na magtanim ng mabuting binhi dito sa Bataan para sa buong lalawigan ito at karating pang lalawigan. Totoo pa po sinasabi ko, isusunod nito ang Zambales. Na probinsya mga kapatid. Yung katabi dito maliban pa sa ibang mga probinsya, mag-uusap kami sa Hong Kong mga kapatid. Kung ano pang mga lalawigan ang pwede natin maabot. At banggitin ko na rin, nangyari ito, maging sa Mindanao, dito Sister Winnie. Tama? Kapatid mo ba yun? Ikaw live? Oo. Ang pinsan. Na Bible study yun, na outreach, tama? Ngayon, may church na yun. Tama ba? Direktang Daughter Church ng Takurong. Oh. Pastor Cesar. Kapatid, pag tama ang bini, ano namang naisip nila? Ba't pinasa pa sa akin? O di pinag-pray ko. Alam niyo mo, pag ang Diyos kumikilos, kunting galaw lang natin, napakalaki ng ginagawa ng Diyos. Pagtama yung puso natin. Kaya di natin kailangan i-justify na ito pagbibigay. No. Kaya kausapin ng Diyos ang tao. Amen? So ngayon, anong binhi ang ibibigay mo kaya ngayon? Malusog ba o payato? Amen? Sa nanonood, sumusubaybay ka na rin lang naman, di pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Amen? Sina-challenge ko po kayo, give your best para sa unang gawain. Ito yung official na grand opening natin para sa gawain dito sa Bataan. So, ipanalangin ni Brother JM, kasaysayan din ito. Si Brother JM ang nag-pray ng grand opening sa pagbibigay natin. Kasi siya ang mga nagpintura sila dito, gumawa. Pero kung kasaysayan na yan, mga kapatid, katulad sinasabi ko, hindi na kailangan ngayon sulat na may magsusulat. Ito na, nakarecord dito. I-duplicate na lang kung gusto itong isulat para i-summary. Amen? So, Brother J, manalangin ka ng maayos, ha? Ang banal na mga personal muli, salamat na banal sa prayer na kayo mapagbigay. Dalangin ko po ang banal, ang seed of faith namin ay tulungan po kami ito'y palaguinugan sa lugar ay pagpalain po ang Bataan Church. Ganon, maraming salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Awitin natin yung magbigay tayo sa Panginoon kasi maganda yung ibabalik. Praise God. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, sing-sing, bibigyan umaapaw. Ibabalik, sing-sing, bibigyan umaapaw. Amen. Ang kinanta natin, magiging totoo yan dito sa Bataan at sa bawat isa ng umambag at yung ibang aambag ka lang kasi nakapanood. Amen? So God bless po. Pastor Robert, kung mayroon pang ito sa amin. Okay po. Mga kapatid, ngayon naman po ay makapakinig po tayo
tayo ng special number mula sa ating pong mga kapatid mula sa Rosario. At tinatawagan ko po si Sister Daphne and Sister Shelby. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Isa pong malaking pribilehiyo na makibahagi po kami at makikita po sa ministeryo ng paglawak po dito sa iglesia po na pinapasimulan dito sa Bagang Bataan. At salamat din po sa Panginoon at sa pagtitiwala po ng ating mga pastor. Ako nga po pala si Sister Shelby Dakara from Rosario, Cavite po. So, yun nga po, sa mga hindi ba po nakakaalam, so ako nga po ay panganay na anak po nila Pastor Seth and Sister Malu. At nice ko din po i-share po ng konti yung kung paano po kumili sa Panginoon sa aking buhay. Ako po ay, obviously nga po, lumaki na po sa church dahil po ang aking mga magulang ay mga dalagat binata pa lamang mo sila ay naglingkod sa ating Panginoon. At dahil po doon, nakita ko po talaga yung biyaya at yung patuloy na pagpapala at himala at yung ibang favor na binibigay ng Diyos kapag nagpapagamit ng buhay sa Kanya. At dahil po sa ministry ng aking mga magulang, nandun ay sa maagang edad po ay naturuan na po ako na patungkol sa salita ng Diyos. Lumaki po ako sa Sunday school na natuturuan ng iba't ibang Bible stories na nakalakihan ko yung tuwing Sunday na sa church. At ganyan din yung pagbibigay ng papuri sa Panginoon. At dahil po doon ay naitanim na po talaga sa akin ang patungkol sa salita ng Diyos. At sa biyaya ng Diyos ay naiwasan po na mamuhay sa kasalanan. Ngunit syempre hindi po perfecto dahil nga tao lang din po ako. Na dumating din po talaga sa punto ng buhay ko, lalo po ng high school. Nandun unti-unti pumapasok yung mga curiosity mo sa mga bagay-bagay. Napapansin ko yung pagkakaiba ko sa iba kong mga kaklase at mga kaibigan sa labas ng church. Akala ko po kasi nung bata ako noon, pare-parehas lang po yung buhay na meron ng bawat tao. Ngunit nakita ko yung kaibahan at biyaya nung habang lumalaki ako. At doon syempre nga po nung high school na naging curious ako, sabi ko parang, una, masaya po ako talaga sa church, no? Dahil yun po yung nakalakihan ko. Pero dumating din sa point po talaga na parang nagsasawa na din po ako kasi, ba't ganito na lang, parang school, bahay, church, paulit-ulit lang to, ganyan. Walang iba, tapos syempre, tuturuan ka na itong mga bagay ito, hindi mo ba pwede, hindi ito ang kalooban ng Diyos. Natanong, bakit hindi pwede? Bakit naman yung mga classmates ko, okay lang? Sabi, bakit sa kanila hindi mo sila binabawalan? Bakit ako hindi? Nandun na, yung dating masaya ako na ginagawa yun, nandun na inggit ako, natabunan to ng inggit, natabunan din to ng galit, ng sama ng loob, at nandun nagkakaroon din ako ng mga lihim na kasalanan, nandun nagkaroon ako ng matinding guilt din, kasi kahit pumupunta ako sa church, oo, nag-ministry ako, tingin ng iba, ang sa imahe ng iba, parang okay, mabuting tao to, mabuting anak yan. Pero deep inside talaga, alam ko marami akong hatred, marami akong inggit, at sama din talaga ng loob. At ngunit sa biyaya ng Panginoon sa paulit-ulit na napapakinggan ko salita ng Diyos sa walang sawang pagbibigay gabay ng aking mga magulang, doon ko lubusang naunawaan na hindi pala kasi sapat yung nasa church lang ako. Ang kailangan ko ay yung personal na relasyon sa Panginoon. Nung nagpasya po ako ng seryosong tanggapin ng Panginoong Jesus nung ako ay high school din ako doon. Nandun po napawi po yung lahat ng kung ano bang tinatago kong kasalanan, hindi na kasalanan, sama ng loob, ganyan, or galit, or inggit. At nandun din na nagkaroon ng kapayapaan, pinalitan ng kapayapaan at pagbibigay ng unawa ng Panginoon. At dahil po doon, mas naunawaan ko na hindi ko kayang ipagpalit kung ano yung meron ako na binigay ng Panginoon simula pa nung bata ako, kumpara sa kung ano pang pwedeng ibigay ng sanlibutan. At nakita ko po talaga yung biyaya ni Lord nung habang nag-aaral ako hanggang sa nakapagtapos ako. At yun nga po yung nagkaroon na po ng trabaho. At marami na din pong napuntahang lugar, hindi lang po, at hindi po ang World Mission na nasubukan ko din po sa biyaya ng Panginoon na makapunta sa Hong Kong, sa Hong Kong Church. Kasama na din yung bonus na din doon yung gala, maging yung makapunta kahit sa Shenzhen, China. At hindi ko po yun aabot or mapupuntahan yung mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. O hindi din po yung sa ministeryo ng aking mga magulang.
At lahat ng po yun ng yun ay biyaya po talaga ng Panginoon. At ngayon po, ngayon na nagkapusimula tayo ng gawain, ito nga po ituloy na biyaya at himala po na nagagaling sa Diyos. Ngayon po, ipakinggan niyo po mensahe na aming awitin na may pamaganda. Diyos ng himala bilang pagdedeklara din po na simula po sa unang araw po ng linggo na officially na ng church ng Bagak ay masusupungan pa talaga natin at marami pa tayong makikita himala na kayang gawin ng Panginoong Diyos. Pakinggan niyo po mensahe ng aming aawitin.
Amen. Diyos ng himala. Amen. Sino pong nakaranas niyan? Ang Diyos ay naghihimala sa ating pong mga buhay. Amen. At nakaka-bless na mga awitin. Amen. Napakagandang awitin ang ating napakinggan. At sa umagang ito ay mapapakinggan na rin po natin ang pinakamahalagang bahagi ng gawain ito. Walang iba po kung hindi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung ano yung naging bahagi ng ating mga ngaral sa aking buhay. Ako po ay pinubog niya. At ito ngayon ay dati po ayaw ko talagang magpastor dahil po sa mga pangyayari sa aking buhay, sa aking pamilya. Subalit hindi niya po ako pinilit. Amen? Hindi niya po ako pinilit at alam ko ipinanalangin niya ang bagay na ito. At ito ngayon, ang Diyos ay gumawa ng himala sa kabila ng dati para akong naging isang kagaya ni Jonah na pilit na lumalayo kung ano yung kalooban ng Diyos. Subalit nagpapasalamat po ako dahil meron po akong pastor na nanalangin sa akin at ito ngayon, malaki ang naging kabahagi niya sa aking buhay. At sa umagang ito mula po sa Bagang Bataan Church, inayos ko pong i-welcome mula sa Rosario, Cavite ang ating pong Mother Church Pastor, Pastor Seth Dakara. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diba? Grand na grand, di ba? So, salamat po mga kapatid sa pagkakataong ito. Siyempre yun kasi nakita nila pag pinapakilala natin mga bisita natin, formal naman yan mga kapatid, kailangan yan. Sa Diyos ang kapurihan lahat, amen? Matthew 16:18 mga kapatid, ang talatang ito. At sa grand opening na ito, gusto kong ipaliwanag. Katulad ng sinasabi ko, at least ito pwede nyo nalang i-recall. Kasi Cavite City ang sinundan nito na launch out. Wala nga kami ganitong ginawa. Wala kami ganitong ginawa. Sa Bucoor wala din mga kapatid. Sa Naik wala din. Wala din kami ganong ginawa. Ito yata ang epekto ng pandemic. After pandemic, nag-improve tayo, di ba? Naging high-tech tayo. Ganon. So kaya parang mas pinuformal ko rin, since recorded mga kapatid, pwedeng balikan, maaaring maging pattern, susugan natin ito at gayahan. Amen. Kaya anumang magiging magandang resulta nito, pag ginaya, maganda rin ang magiging bunga. Amen. Ang pangangaral pong ito ngayong umaga sa ating official grand opening ng Bagak Bataan, Sunday morning service, ay sumasagot sa mga katanungan na bakit nga ba natin kailangan gawin ito? Bakit natin ito ginawa? Galing Cavite, kailangan pumunta sa ibang lalawigan. Bakit kailangan tayong magpadala sa ibang mga probinsya? At lalo ngayon mga kapatid, after na siguro sa mga pastor ay bago ko pumunta ng Hong Kong, ang tatlong nasa ibang bansa natin na mission works ay i-fellowship namin ng naming mga pastor naman ay through online po yan after na galing ko ng Hong Kong. Na ang tanong ay bakit kailangan natin magpadala pa sa ibang bansa? Amen? Bakit kailangan natin mag-put up ng mga churches sa bayan-bayan, lalawigan at ibang bansa? Bakit ito tinatawag natin na pangitain? Actually, hindi lang ito natin basta pangitain, ito'y makalangit na pangitain. Ito talaga ang plano ng Diyos. Amen? Kaya, nais kong mangaral sa paksang, gusto ng Diyos ilagay ang iyong buhay sa church. So kung gawin ninyong personalized, of course, pangkalahatan, kaya tinagalog ko po yan, gusto kasi ng Diyos na ilagay ang bawat buhay sa kanyang church. Ayoko kung mas marami kong magkataon, ayoko kong gamitin yung Tagalog ng church kasi parang naiko-quote sa isang religion. Okay? Hindi naman sa ako'y nag-aalala, kundi mas malinaw na lang na pakinggan natin. So, itong pangangaral na ito, mga kapatid, ay sasagot doon sa mga tanong din. Bakit kailangan natin mag-church planting? Magkano ginagastos niyan? Kung yung ginagastos dito, yung mga gagastusin, support doon sa ibang mga churches, kung ipunin na natin yan, magpapatayo ng building, ini sana may building na tayo. Gusto kong sabihin sa inyo, maraming churches ang gumawa niya, may mga sariling building na sila. Anong nangyari sa gawain nila? Tumamlay, lumungkot, away-away na lang sa loob kasi di nagpapalawak.
Pero itong ginagawa natin, tingnan nyo ang sigla. Kailangan mag-leave sa trabaho, kailangan mag-absent, di ba? Makasama lang doon sa gawain dahil yung ibang mga pumunta ay masaya na nagkukwento. Curious ka, gusto mong makita. Ang tawag ko dyan, pagkakataong binibigay ng Diyos na silipin mo ang ganda ng daigdig at ang napagandang opportunity sa paglilingkod. Dahil ang mundo po na maganda, hindi lang ito dapat i-enjoy sa pagtutor. Dapat ito i-enjoy sa pag-abot ng mga kaluluwa. November ba ito? O anong buwan ba ito sa Santa Lucia, Ilocos? Pumunta kami doon kasi namantala na rin namin ni Mrs. Pagkaganda-ganda ng karsada ka norte. Alam niyo po, itong mula Inlex na yan, dire-diretso yan hanggang doon sa Pangulpod. Ilocos Norte. Pinasyalan namin yung Bigan. Di ba lugar na pasyalan yan? Alam mo ang pinadama sa atin ng Panginoon. Ang ganitong mga lugar, hindi nyo lang dapat pinapasyalan, dapat pinag-i-impactiman ito. Kung ano. Kaya sabi ko kay Pastor Arnel, saka kay Pastor Neil, yung Bigan dapat panalangin ninyo yan. Hindi yan dapat basta pasyalan lang. Sa araw, yung papasyal dyan, mangangaral muna. Amen? So kaya po, itong paksang ito ang tugon sa ganung mga tanong. Gusto ng Diyos, ilagay ng Diyos. Gusto ng Diyos, ilagay ang iyong buhay sa church. Kaya, sa bawat isang narito, sa manunood ng live stream, sa mga Kristiyanong isang araw makakapakinig nito, makakapanood nito, pinapaunawa ko yan individually. Gusto ng Diyos ilagay lahat ng tao sa church. Dahil sabi ng talata, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, church, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanahig laban sa kanya. Maganda po yung flow pag binasa mo sa English. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock, so yung mas kinukutan natin, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Si Pastor Greg, paboritong sabihin at ito po talaga ang principle. Lahat ng magandang plano ng Diyos sa mundo at gustong gawin ng Diyos sa buhay ng tao, pinapadaan yan sa church. Amen? Church, ang channel ng pagkilos ng Diyos sa mundo, siyempre Kristiyano, yung agent, mga kapatid, at tandaan po ninyo, mga kapatid, at church, ang paglalagyan ng Diyos ng mga taong kikilusin ng ating Panginoon. Kaya, kailangan talaga ng tao ang church. Naulit ko po church lang ang dadaluyan ng pagkilos ng Diyos sa buong mundo. Sad to say, pag pumaufi ng ilang mga kapanood nito, mga kapatid, actually hindi government ang gagamitin ng Diyos para po sa mundo ito. Kaya nga ang church pinagpipray ang gobyerno. Hindi yung showbiz na yung hinihangaan. Yung mga taong naroon, nawasak naman ang buhay, ang gagamitin para ang tao maging masaya. Church, ang gagamitin ng Diyos para ang tao ay tunay na sumaya. Mahalaga po na maunawaan natin yan. Kaya, ngayong umaga tayo po'y manalangin na mabanal. I-bless mo ang iyong mga salita. Kausapin mo ang bawat isa na narito ngayon sa church. Kausapin mo ang bawat mga kapanood nito, Panginoon. Ipadama mo, ipaunawa mo, hipuin mo, Panginoon. Ilagay mo ang mga pangyarihan at personal na conviction na kailangan namin ang church amang banal. Kaya kami narito ngayon sa Bagakbatan sa grand opening na ito upang ang mga tao na yung pinili at tinawag pa yung iniligtas, ang may 100 desisyon na aming nakuha. Lord, dito sa Bagakbatan, sa 5 buwan na impactin, dalhin mo sila, Panginoon, sa iyong gawain. At ang mga narito, Panginoon, ay palaguin mo ang banal, gamitin mo pa sa iyong kalooban. Lord, i-bless mo ngayong umaga ang iyong mga salita, ang gawa ng kaaway, winawasak namin, mangusap ka sa bawat puso, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pumalapak po tayo sa ating Panginoon. Idagdag natin na parang tanong, bakit ibig ng Diyos na tayo maging kabilang sa church? Pwede namang iligtas na lang, tapos andyan lang, hintay na lang ng kanyang muling pagbabalik. Tandaan po natin, Isaiah 59:2, sabi dito, kundi pinapaghiwalay ng inyong magkasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, napangiwalay at napalayo ang tao.
Kaya gusto ng Diyos ibalik ang tao sa kanyang kalooban. Kaya kung basta lang ililigtas tapos kukunin na napunta ng langit, sayang naman ang buhay na niligtas ng Panginoon. Amen? Gusto ng Panginoon na ibalik sa kanyang kalooban at gamitin para sa kanyang kaharian. Unang puntos, bigyan po natin ng pansin mga kapatid. Tagalog na Tagalog ito na pagkakapangangaral kong ito. Una ay, mula din kasi yan doon sa paksa natin yan na gusto ng Diyos na ilagay ang iyong buhay sa church dahil ito ang buhay na hindi kayang sirain ng impyerno. Yung buhay na nilagay sa church, yun ang buhay na hindi kayang sirain ng impyerno. Kaya po hindi pwede na maligtas ka tapos hindi ka ngayon magpapatuloy sa gawain. Napaka-fragile, vulnerable, napakahina para silain tayo ng kaaway. Amen? Dahil sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, ang diablo, ang kaaway ay parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. Kung ikaw ay nagliliwaliw, napakadali mong masila. Kaya tandaan po ninyo, ang buhay lang na hindi kayang sirain ng impyerno, gamitin ko na ang word pong yan, ay dahil po yan sa church o yung buhay na nasa church. Sinabi yan mismo ni Jesus doon po sa teksto natin. Upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Yung pintuan ng impyerno di makapanay. Lalo na yung galing sa impyerno, pintuan pa nga lang, di makapasok doon eh. So meaning mga kapatid, ito lang ang buhay na hindi kaya ng kasalanan. Yung taong nasa church talaga na naglilingkod sa Diyos ng totoo. Amen. Nililinaw ko yun. Nasa church na buhay talagang naglilingkod ng totoo sa Kanya. Hindi ito kaya maging ng mga masasamang gawain. At yun ang nangyari sa atin. Kaya tayo lumaya. Kaya mayroon tayong power na sumansala. Hindi ito kayang dalhin ng maling pananaw. At hindi ito kaya maging ng mga masasamang espiritu na nagdadala ng sakit at karamdaman. Kaya tayo po'y naniniwala na ang Panginoon ay nagpapagaling at nagbabago ng buhay. Amen? In other words, mga kapatid, mula sa unang puntos na ito, hindi ito kayang lamangan ni Satanas. Yung buhay po, mga kapatid, na nasa church, hindi yan kayang lamangan ni Satanas. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, ang sabi po ng Bible, upang huwag kaming malangmangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. So, sinong nagsabi nito? Si Pablo. Sinong sinabihan nito? Yung Corinthian Church. Ginamit natin kanina yung Corinthian Church. Diba? Na i-challenge ang church ng Galatia, i-challenge din sa kanila, ginawang modelo, yung church ng Macedonia. At alam niyo mo sa ilang mga punto pa, sa churches natin, mas may papaliwanag natin yan. Bakit hindi kayang labangan ni Satanas yung buhay na nasa church? Tingnan niyo, may prayer life tayo. May daily prayer. Kaya nga pinalagay ko agad natin dyan. Ilagay natin daily prayer, 8 to 9. Kung aagahan ni Pastor Robert, okay lang, agahan niya na, narito ng 7 hanggang 9, ang ganon, para kung may pupunta, gusto mag-pray, pag mag-pray, mayroong gusto magpa-counsel, may problema, natutugunan ka agad. Kasi, after ng prayer, mayroong counseling. At religion, alam niyo mo, kahit ang usay, ang gagaling, maging ng kanilang mga ginagawa o pamamaraan, bakit yung mga taong nasa religion, ligaw pa rin yung kanilang buhay? Wala na ng counseling yun eh. Pag tinanong mo nga, sino ang leader ng simbahan ninyo doon? Hindi ko kilala. O kayo, sa pinanggalingan ninyong reliyon, kilala niyo ba yung pinakang leader ninyo doon sa simbahan? No? Paliban, sobrang close kayo, di ba? Usually po yan, hindi kilala. So, kasi wala pong personal na relasyon sa magitan ng counseling. Regular na preaching na napapakinggan. Liban pa yung Sunday School Bible Study. Amen? At discipleship na personal natin na kinikilala ay sinasama. At inulit ko, tumutukoy ako ngayon sa church natin mismo, sa fellowship natin. Na halos ang mga miyembro, kilala talaga yan, at parang pamilya na ang church, kaya parang magulang yung pastor.
Kaya tingnan po ninyo ang secured at mas maayos na breeding ng buhay ng mga anak. Yung magulang na close sa kanyang mga anak kung nag-uusap sila. Amen? At ito yung buhay na hindi kayang sirain ng kaaway. So, ito ay bunga ng church. Ang tatay ko galing sa broken family, actually illegitimate siya. Walang father image, nakita ko halos walang leadership. Hindi matibay ang decision making mo. Kaya nakukulangan din kami doon sa mga pamamaraan niya. Nagkataon pa, 7 kaming anak, puro lalaki. Magiging partner di pamilya. Ang nag-develop po ng ating manhood, gamitin ko yan. Ang pagkakaroon ko ng leadership na develop yan dahil sa church na ito. So kaya ang leadership, ang manhood, mani-develop yan sa loob ng church. At ang inuulit ko, tinutukoy kong church yung sa atin, may daily prayer, may regular na service, may counseling, may discipleship, family relationship, family structure, ang leadership, ang sistemang dumadaloy sa loob ng church. Kaya tayo, pamilyang-pamilya. Amen, mga kapatid. Hindi nyo naman kaano-ano si Pastor Robert, ba't kayo sumama dito? Diba? Hindi naman nila kaano-ano, bakit nagbigay ng water dispenser si Brother Chip? Diba? So, maraming mga bagay mga kapatid. Pangalawa, bigyan natin ng pansin. Kaya tanda po ninyo, bago itong pangalawang puntos, yung buhay na hindi kayang sirain ng Diyos, ng impyerno ay yung buhay na nasa loob ng church. Ang buhay mo din na may pamilyang structure. Kaya po yung pamilya, bakit wasak din? Walang church. Kaya ang pamilya matibay, titibay lang yan, lulusog lang yan pag may church. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, lumalabas mga kapatid sa pangangaral nito, pagtuturo nito, lahat ng tao na kailangan ng church para umayos ang buhay. Kaya po tayo disiplino, di man nila maintindihan, di man nila ma-appreciate. Gagawin natin yung unawaan natin at naranasan natin. Pag-church lang tayo bayan-bayan. Pero kung ginawa ng mga churches ngayon, malakihan na lang sila. Nasa TV, nasa YouTube channel sila. Kilala yung mga ngaral nila. Pero di nga nangangaral doon sa palengke. Di nga kayang tumayaw sa tabi ng kalye. Huwag nyo sasabihin na nangangaral sa kalye. Huwag kayo umaral sa kalye. Huwag sa kalye. Sa tatabi lang ng kalye. Amen? Katulad kagabi. Ay kapon, nangaral doon. Diba? Si Evangelist Alpon. Yung mga religious na mga pastor, hindi nga makapangaral sa palengke. Lalo't mayroon akong inalam mga kapatid tungkol sa end times, yung doctrine of, yung eschatology, the doctrine of last things. Galing magpaliwanag. Tapos nagbababala pa siya, paano maligtas. Yung tanong, sino lang makakalam sa kanya? Kung ang ganitong mga pastor na sound ang doctrine, lumalapas din ito sa palengke, nangangaral ito sa barangay, pumupunta sa squatter area, nangangaral sa tabi ng karsada mo, kung saan ang tao na walang panahon sa Diyos, pinupunta niya talaga, di lalong walang maging dahilan ng tao para di maligtas. Kaya malungkot, hindi lang niya gumagawa niyan. So kaya, inuulit ko, ito ang dahilan kaya po natin ginagawa ang church planting. Number 2, dahil sa church, nagbabago ang buhay. Oo, si Kristo ang tagapagbago ng buhay. Pero ang church, ang kanyang institusyon, mga kapatid, na itinatag sa church, at ang kanyang mga agents ay ang mga lingkod niya o mga mananampalataya na nakakilala mismo at nakaranas ng pagkilos ng Diyos. Hindi po pwedeng maging agent or di kaya mga representative ng Diyos yung mga tao hindi naman nakaranas ng pagkilos ng Diyos. At alam niyo po, ang pinaka-problema lang naman talaga ng tao, yung buhay ay kailangan magbago. Dahil ang buhay na yan ay inalipin nga yan ng kasalanan. Sinira nga yan ng kasalanan, mga kapatid. 2 Corinthians 5:17, Diyos lang o si Kristo lang ang kayang magbago ng buhay ng tao. Malungkot man pakinggan mga kapatid, wag na lang pag binabanggit lang natin ang ganito, wag lang gagawin na parang pamimersonal. Kaya ako sa pagtagal sa pagpapasor, pinapaunawa ko yan. Kung may makaririnig man, hindi natin pinipersonal ang tao. Malungkot mga kapatid sa religion, sa totoo lang, magaling mahusay magturo yan. Pero bakit yung buhay hindi magbago? Actually, tanong ko talaga yan mga kapatid noon, baka ko na kumbinsin ng Christianity na talagang mayroong pagbabago ng buhay, yun yung totoo.
At kahit magsabi silang Kristiyano, pero kung ang buhay di nagbabago, questionable sa akin yun. Kasi pag sinabi mong Diyos, ang general kong impression o pananaw natin yan, pag sinabing Diyos, makapangyarihan yan. Siya nga ang manilikha ng langit at ang lupa at ng mga bagay. Di ba? Siya nga ang manilikha ng tao. Pag sinabi mong Diyos, kayang ayusin ang buhay mo. Eh bakit hindi kayang ayusin? Di wala ang Diyos sa buhay niya. Malungkot mapakinggan, eh wala ang Diyos doon sa religion na yan. At isa pang pananaw pag pinag-aralan nyo, ang tao, ang religion, ang Diyos nilalagay sa utak nila, parang conquer, pinapaikot ng isip nila kung ano ang Diyos. No, ang Diyos lampas sa ating kaisipan. Lampas sa ating paliwanag. Paano lampas, Pastor? Umiipikto dapat sa buhay yan. Kumikilos dapat yan sa pagkatao. May kapangyarihan dapat na dumadalo yan. Na kayang magpagaling sa magitan ng prayer, mag-rebuke ng masamang espiritu at lumalayas, magbigay ng payo at nag-uumpin ang kaisipan mo ng kaibang wisdom. That's beyond logic. Ganun ang Diyos, mga kapatid. At ito ang kailangan natin, buhay na babaguhin o buhay na binago ang gusto ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, kahit ang sino mang na kay Kristo, siya ay bagong nila, mga dating bagay ng silipas na narito sila ay pawang naging mga bago. Ang gusto lang naman talaga ng Diyos sa buhay ng tao, ibalik sa dati. Di ba ginamit ko kagabi? Genesis 1:26, ang tao ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ang tawag ko dyan, pagkatao at kalooban. Ano yung character, ano yung attitude, psychology, ang haba na ng talakay na yan. What is the difference between the attitude and the character? Pamera. Di ba? Isang semester pa yata yung pag-aaralan. Simple lang yun. Attitude, tsaka karakter, yun. Buhay mo, tsaka pag-uugali mo. Pero pag may Diyos, mga kapatid, nagbabago talaga yan. Bumabait yan. Maunawain yan. Amen? So, at yun ang gustong ibalik ng Diyos dito sa 2 Corinthians 5:17. Nawala po yun. Nawala po yun, mga kapatid, noong Isaiah 53:6, actually Genesis chapter 3 din, noong ang tao'y magkasala. Na binanggit ulit sa Isaiah, sabi doon, ang tao ay katulad ng tupang naligaw at nagkanya-kanya ng daan. Kaya ang tao, akala nila, pag masaya doon sa bisyo, doon sila. At yun din, gano'n din inuulit ko yan. Pag binanggit natin yan, hindi para saktan yung kalooban ng tao. Hindi para pintasan, hindi para i-condemn yung mga nagbibisyo. Kundi sabihin natin na intindihan kita, iniligaw ka ng kaway. Subukan mo si Kristo, mas masaya ang buhay. Amen? Kaya nga sa pangangaral, pinapaunawa ko lagi yan sa mga mangangaral. Huwag ang dating sumbat sa mga taong makasalanan. Huwag. Kundi ipaunawa ang simpatiya na narito tayo nangangaral, pinapakita namin ang totoong kalagayan ng tao. Mahal kong kaibigan, bakit pinapagit natin ang word na mahal kong kaibigan, mahal kong kababayan? Eh kung mahal mo, di mo dapat susumbatan yan. Pinapakita ko lang na biktima ka. Ang totoo niyan, may mga gabi, may mga araw na gusto mong magbago, lumaya, ayusin ang buhay. Ito ang katugunan ngayon. Kaya may pangangaral ang salita ng Diyos. Alam niyo mga ang pagbabago ng buhay, ito ang gustong-gusto ng Diyos na mangyari. Bago po mga doktrina. Ang doktrina kayang pag-usapan at magpagalingan. I-check nyo. 2 Corinthians 8:1, wala sa outline ko. Ang sabi doon, ang karunungan ay nagpapalalo o kaalaman yata yon. Knowledge. Puff it up. Puff up. Nagpapalalo at ganyan po ang religion. Ano ang sabi ng Biblia? Ang sabi ng puro ka doktrina, di ka nga lumaya sa bisyo mo. Pero hindi po ibig sabihin wala talagang turo ang Kristiyano. Tama ba yung talata? 1 or 2 Corinthians? 1 Corinthians 8:1 kasi recorded nga yan eh. Wala po sa outline ko pero dahil nga sa pagbabago, dahil ang karunungan, at tinan niyo po ang religion, malimit na didibati na lang. So ano ngayon kung matalo mo yung isa? Ang tanong, natalo mo ba ang kasalanan? Ang tanong, di ba nagwawagi sa iyo ang kasamaan? Ang tanong, hindi ba dinadala ka ng kalaswaan ng iyong buhay? Ang gusto ng Diyos buhay ay ayusin. Amen. Isunod na lang ang mga turo at aral. Dahil may turo din naman tayo.
Pero huwag mong unahin ang aral dahil yan ang magiging lisensya para kontrahin yung pagtuturo ng pagbabago ng buhay. Ang kailangan pagbabago ng buhay. Automatic aayos ang doktrina mo. Inuulit ko po dito sa puntong ito na dahil sa church ang buhay ay nagbabago kasi ang original Genesis 1:26 chapter 3 ng Genesis, andyan ang kwento, alam naman natin na tukso. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, naligaw ang sabi niyan dito sa 2 Corinthians 5:17, ibinabalik ng Diyos. Kaya ang gusto po ng Diyos, ibalik ang tao sa original niyang design. Tingnan mo yung mga nagbago, sila Brother Efren, yan sila Pastor Alvin. Ang alak niya, mga kapatid, ginagawang tubig yan. Pastor, nakausap ko niya ni Pastor Alvin, ako po talaga yung Pastor, hindi ko alam. Para talagang tubig na lang yung gin na yan sa akin. Totoo talaga yun na umagang-umaga na hindi pinangmumumog talaga nila yan. Di, ang hirap din magbago. Masarap talaga mas mahirap yung mga barkada na paano iwanan. Pero pag naranasan mo talaga yung pagkilos ng Diyos, iwanan mo talaga yan. Oh, mayroon bang doktrina na hihigit doon? Wala pong hihigit na doktrina doon sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. At yun ang unang kailangan. Amen? At lima po doon kasi, tingnan nyo, pag kinilos ng Diyos yung buhay ng tao at nagbago mga kapatid, alam nyo, ang sikreto pa dyan spiritual, hawak niya ang susi ng pagkilos ng Diyos. Kaya tingnan mo, sino lang ba kaming mga pastor kami? Pero kayang gamitin ng Diyos sa buhay ng tao, nagiging susi para umayos. Amen? Matthew 16:19, kasunod pong talata lang ng teksto natin, after ng upon this rock I will build my church in heaven, the gates of hell shall not prevail. Ang sabi po ng 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kapag sinabi mong, ayaw ko na ng kasalanan, ayaw ko na ng bisyo, sasama na doon sabi niya, granted. At ito po kailangan ng maraming tao. Amen? Alam niyo po, kung magiging totoo lang ang mga tao, kung hindi lang na-manipulate, kung hindi lang na-influensya ng religion na parang by doctrine maliligtas sila, alam niyo din kung maiintindihan lang ng tao ng kailangan niya makuha ang susi ng pagkilos ng Diyos, wala pong taong tatanggi sa Panginoon. Kaya nga, inuulit ko yan lagi sa mga pangangaral at pagtuturo na, mga kapatid, mangaral kayo ng maayos sa publiko. May authority, confident, pero dalhin mo na may concern, dalhin mo na may pagmamalang salita ng Diyos. Oo, pwedeng banggitin ang kasalanang bumibiktima sa kanila, pero maramdaman dapat nila o maipaunawa mo, biktima sila. You are the rescuer because you are rescued. Amen? Hindi tayo naroon para i-judge sila. Oh, kaya! Hindi gano'n. Dahil sabihin, ingay mo! Pero pag naramdaman nila na concern talaga ang dala mo, kaya nga good news eh. Di ba yung magulang na tama naman, mali ka, pero inulit-ulit. Sabihin mo, ay, ko! Nainis na lang, di ba? Tama naman yung sinasabi. Ay, ako lang siguro may magulang na gano'n, paulit-ulit kasi. Pati ko sa Panginoon, mahalaga na maunawaan po natin yan. Nasa church lang ang susi ng kapangyarihan ng tao para magbago. Pero sa religion, hindi sila nagbabago. Maging po yan siyempre, mapapanaw dito posible ng iba. Hindi po tayo bumabatikos sa religion. No? Pinapakita ko lang sa inyong larawan. And that's the reality of life. Nangyayari tuloy para i-justify yung kanilang maling ginagawa kasi may reliyon ako. Doktrina namin, turo namin ay ganito. Wala namin ito sa buhay. Pero katulad din ng sinasabi ko pag magano'n, huwag kayong mainis sa kanila. Huwag kayong makitol sa kanila. Sige lang. Amen? At isa pa yun, yung kapaitan ay pakita natin sa kanila, pero sila ibang kagad ang pakitungo sa atin, di ba? Hindi na pagkakaiba nun. Pakitubuhan natin ng maayos sa ilang mga panahon. Huwag naman dumating sa puntong hulihin ka na lang dahil Kristiyano ka, dahil kaya hindi ka papalag. Huwag naman gano'n. Amen?
So alam niyo na yung wisdom doon mga kapatid. Nasa live stream tayo, dapat yun ay may hangganan, may pamamaraan yun. May padama mo na binago ka, mabait ka talaga, pero hindi ka naman dapat insultuhin. Amen? Tanda po ninyo, bago ang pangatlong puntos, kailangan lang natin makiisa sa church. Makiisa ka sa church. Pag sinabing makiisa, makiayon. Pag sinabing makiayon, sumama. Kaya po, i-inganyo lang natin ang church na let's join to the church. Amen? Dito mayroong pagbabago. Dito may pagkilos ng Diyos. May spiritual kang susing makukuha sa buhay mo. Actually, kahit mga opportunity, nagbubukas talaga ang pintuan ng Diyos. Sa amin, sinasabi ko yan mga kapatid. Hindi ko may detalye na yan. Alam mo tayo, alam mo kaming mga galing sa mahirap na pamilya. Halos nakatatak na po yan, sarado na yan. Mahirap lang ako, kaya pupunta lang ako sa Katagalugan, mag-abroad lang ako para mag-ipon, bili ng pera, matayo ng bahay, uuwi na ako. Ganito rin muli ang buhay ko. May iba pong binubuksan ng Diyos sa akin kasi Amen? Oh, napakabuti ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay makiisa. So, inulit po yung similar na mensahe pero mas mayroon pong emphasis. Matthew 18, 19, and 20. Similar po ito dito sa verse 19 ng Matthew 16. Sabi po ng talata, mga talata, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yun ang nga po mga kapatid na pag tinalian mo ang kasalanan sa buhay mo, diniklara mo sa pangalan ni Jesus, ayaw ko na sa iyo alak. Sa pangalan ni Jesus, ayaw ko na sa iyo ayaw ko na sa iyo pagmumura, ayaw ko na sa iyo, Lord, tulungan mo ako. Makikita mo ang pagbabago na gagawin ng ating Panginoon. Eh, napatunayan na natin yan eh. Amen. Kaya malakas ang loob natin na i-encourage, ipaliwanag ito sa mga tao kasi napatunayan natin ito eh. Kung ginawa ng Diyos sa atin, bakit hindi kayang gawin ito sa ibang tao? Ang kailangan lang katulad ng ginawa natin, tinanggap, pinaniwalaan, inanyayahan natin ang Panginoon. Kaya natin naranasan, ganyan din natin sasabihin mga kaibigan, mga mahal naming kababayan, payagan mo lang ng Diyos kumilos sa buhay mo. Tanggapin mo ang Panginoon Jesus. Eh sabi dito, 18:18. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na lahat ng bagay ninyong talihan, yun na ngayon, kakalagan sa lupa. Verse 19, muling sinasabi ko sa inyo, binigyan ng emphasis yan mga kapatid. Actually, galing na sa 16, 19, inulit dito sa 18, 19, binigyan pa ng emphasis dito sa verse 19. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingiin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na sa langit. Lalo na ito yung mayroong counseling na, Pastor, gusto ko po talagang magbago. Ito po ang struggle ko sa buhay ko. Sige, mag-pray natin. Amen? Lord, alam mo ang kanyang puso. Lord, alam mo ang kanyang desire. God, ang pagbabago ng buhay, paranas mo sa kanya. Lord, palayain mo siya kung ano yung kanyang inopen. So talaga, Pastor, makalaya dyan. Pumunta ko talaga, Pastor, sa utak ko talaga, Pastor, kahit gabi. At kayang palayain yan ng ating Panginoon. Amen. Dito po sa verse 20, ito na yung pag-fellowship sa church. Verse 20, sabi po ng talata, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Kaya kahit pioneering, na tatlo lang, naroon ang Diyos. Eh, tatlo sila. Pastor Robert, si Sir Carlin, tsaka si Mika, di ba? Eh, dadagdagan ni Brother Emil, tsaka ni Nanay. O, di ba sila? Dito ang Panginoon. Eh, hindi pa sila papayag. At instruction ko, huwag ka pumayag na walang dadalo. Sunduin mo sila. O, di lalong marami ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Fellowship yan, Martin. Which is Hebrew 10:25, pwede natin idagdag. Huwag mong pabayaan ang pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Ito yung sinasabi ko sa inyo na gusto ng Diyos ang lahat ng tao dalhin sa church. Kaya hindi natin sila mapipili. Ipaunawa natin sa kanila ng maayos. Ipag-pray natin ang mga tumanggap sa Panginoon. Amen. Pero mo 100 plus in 5 months na pangangaral natin dito. Actually, mga kapatid, mula August 6
hanggang December 8 nung i-launch out sila. 4 months in 2 days na launch outan natin. Amen. So kaya, ito ngayon mga friend ay 5 months and 17 days. Ito na, grand opening na. Wow, naka-aircon. Na nung unang punta namin mga kapatid, umuwi noon si Sister Ems, di ba? Pumunta lang kami noon. Doon tayo sa may puno ng mangga. Kaya ang ganda rin ng mga kuha natin doon, ha? The humble beginning, nasa ilalim ng puno ng mangga. Nang huling gatherings natin doon, December 17. Oh, Christmas ano doon. Party nila. Pinapunta tayo. Na-record din na yan. May mga picture tayo dyan. At ito ngayon tayo mga friend. Kaya pangatlong bagay, gusto kong sabihin sa inyo, hinahanap ka ng Panginoon at ibig kang pagpalain. Okay, isipin niyo mga friend, hinahanap ka ng Panginoon at ibig kang pagpalain. Kaya, hinahanap ng Diyos yung mga tao, tapos tayo hindi maglo-launch out. Tayo ang umahadlang sa paghahanap ng Diyos. Amen? Bigyan ko kayo ng talata niyan. John chapter 10 verse 16. Kaya mga din ang Panginoon hinahanap ang mga tao. Tayo ay mga representative niya. Sabi po ng talata, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawal at magkakaroon ng isang pastor. Anong pagkasabi? Sila'y kailangan din naman dalhin ko. Naramdaman ko ito ng ating fellowship. Ito ang desire ng Panginoon. Kaya tayo, meron mo naman, di mo kailangan pilitin na mula sa Bataan pupunta ng Cavite para lumanong. Walang ganun. Which is po ito yung sinasabi ko, yan ang difference ng mega church. Ang mega church, let's say na lang nasa city siya. Diba tayo? Hindi po negatibo ang sinasabi ko. Pinapaunawa ko lang why ang ating fellowship nag-church plan. 50 miyembro magtatanim na sa ibang bayan. Di ba po, doon na lang muna pagsamahin. Hindi nga ganoon. Hindi lahat talaga yung mga kapunta. Puntahan mo sila. Kaya maging nga po ang prinsipyo na nangangaral tayo. Bakit tayo nangangaral sa labas? Hindi lahat kasi sila papasok sa church. Kaya yung church nilabas natin. At epektibo. May bunga, mga kapatid. At ito yung sinasabi ng Panginoon. So, ang difference ng mega church sa Dalba, Metro Manila, magpupuntahan yan mga nearby provinces. Kaya lang, ang kaya lang sumunod dyan, hanggang ano lang yan, Cavite, malapit, Batangas, and then Rizal, pwede yan, somewhere Lagoon, o Bulacan, mga nearby. Let's say na lang, ha, sa Alibawa, may mega church, Alibawa, sa Metro Manila, o sa Manila mismo. Pero kung yung Quezon, lalo sila, hindi na yan, 4 na oras, 5 oras biyahe nun. Kung sakali magagawin niya yan, once a week na lang yan dadalo. Paano yung kanilang spiritual na buhay? Kaya tayo, hinahanap natin sila, dadalhin yung church, ipapasok sila doon sa church. Katulad ng ganito ngayon. Amen? 10:9. Diyan pa rin sa Juan. Ako ang pintuan. Tandaan po ninyo, si Jesus lang ang pintuan papunta ng langit. Although si Jesus kumakatok sa pintuan ng ating puso, yung Revelation 3:20 na aking ginamit naman. Kaya vice versa po yan. Papasukin mo siya, kailangan mong pumasok sa kanya. Amen? Ito po, 10:9. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Kaya alam niya po dito sa pastulan, dito na yung blessing na gusto niyang gawin. Kailan saan daw makikita yung pastulan? Pumasok ka sa kanya. Church po ang kanyang tinayo, which is Matthew 16:18. Upon this rock, I will build my church. Dahil di ka naman papasok mismo sa buhay ni Jesus. Doon kasi itinatak ni Jesus. Amen? At ang sabi po dito, ang pagkabanggit niya, maglalabas, pumasok ka. So kaya ibig sabihin, aatin ka, mamumuhay ka ng normal sa buhay. Pero sabi po dito, makakasumpong ng pastor, and shall be going out and find pasture. Ikukunik mo na dito yung Psalms chapter 23. 6 na verses po yan, pero gusto kong basahin lang doon yung 1, 3, 4, and 6. Ito po ang gustong gawin ng Diyos na pagpapala sa ating buhay na. Habang ini-evaluate ko, totoo talaga ito mga kapatid. Minsan di ko na masyadong dinidetalye yung mga pagpapala kasi
pag naulit-ulit, minsan ay baka ma-divert. Ang iba ang maging dating yabang, yung iba naman para ng paglilingkod, kaya ka maglilingkod para umayos yung buhay ng makapasyal sa ibang mga lugar. Hindi ganun ang layunin ng Diyos. Kundi ang gusto ko lang sabihin sa inyo, paminsan naman bakit binabanggit ko yan? Kasi kung yung iba, sasabihin naman, naglingkod ka sa Panginoon, kaya mula nung maglingkod ka sa Diyos, di ka na nakalabas sa barangay mo. Mayroon din naman kasi kaming gano'n, nakamag-anak. Kaya naman sinasabi natin, actually, kung ako'y maglingkod sa Diyos, kaya mas marami akong napuntahan lugar. Ayan po ba? Kaya iaayos lamang po yun kung kailan gagamitin at kailan ipapaliwanag. Bakit po yung mga matupalang mga material? Pag nasubraan din na lagi mong sabihin na naglingkod ka kaya pinagpala, parang sinasabi mo, parang paglingkod ka para magpalain ka lang. Actually, hindi yun lang mga kapatid. Epekto lang dapat yun, bunga lang talaga yun. Actually, kailangan mong maglingkod para ang buhay mo secured, magbago ang buhay, gamitin sa pag-abot ng marami pang tao, saka magpapala. Amen po ba? Pag na-shortcut mo, na kailangan mo maglingkod sa Diyos para magpalain ka, wala kang burden sa kaluluwa. Hindi mo concern yung pagbabago ng buhay. Dali yun. Kaya mo gusto kailangan maglingkod sa Diyos para iligtas ka, magbago ang buhay. Amen? Gamitin ka sa pagliligtas sa maraming buhay, maging patotoo yung buhay mo na kinilos ng Diyos ang binagot pinalaya. Then ang kasunod doon pagpapala. Huwag mo sa shortcut yun. Ngayon, para naman doon sa iba, kasi namin siya, puro kayo magbabago, mayroon pa nga yan sa amin, ganito, puro kayo hallelujah, pero wala nga kayo kahit luya na gagawin sa labat. Kasi yung hirap ng mga Kristiyano, totoo po yan. Puro kayo hallelujah, pero wala nga kayong luya. Yung mga Kristiyanong spiritual, kaya lang ang hirap ng buhay, paano makukumbinsin yung tao? Kaya paminsan binabanggit ko rin yung pagpapala. Kaya pag iniisip mo, kaya ayaw mo maglingkod dahil nakita mo ang kahirapan sa buhay ng Kristiyano. No, hindi totoo yun. Pero wag naman maglingkod, shortcut ka agad, pagpapala. Teka muna, magbago muna buhay mo, lumaya ka muna sa kasalanan. Gawin mo muna mag-akay ng kaluluwa. Amen. So ito po yung kakumplituhan. Pag binasa ko po, ayon sa pagkakabanggit ko, Psalms 23:1, 3, 4, and 6. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mayroon pong isang komentary ang nabasa ko yan. Alam niyo po sa pagsinimplip, pag tinagalog mo yung original na pagkakasulat niyan sa Hebrew kasi Old Testament, Greek ang New Testament. Ang ibig sabihin ng the Lord is my shepherd, I shall not want. Yung word, yung phrase po or sentence ba yan na I shall not want. Na tinagalog lang na hindi ako mangangailangan. Alam niyo po ang kalugan talaga dyan. Ang Panginoon ang aking pastor, wala na akong kakailanganin pa. Kumpleto sa Panginoon. Which is mayroon Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kumpleto. Lalo kung matutunan mong magbigay, mayroong Philippians chapter 4 verse 19 na yung verse 18 nagbigay sila sa magitan ni Epaprodito, pinadala kay Pablo. Ano ang sabi ni Pablo? 4:19, but my God shall supply all your need. Tugma. Amen? Pero inuulit ko, yung 23:1 na yan ng Psalms, may ginawa muna sila. Sa Matthew 6:33, seek ye first and His righteousness. Kaya susundin mo yung kalooban ng Diyos. And everything shall be added unto you. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need. Nagbigay muna sila sa verse 18. Ito po yung buhay na gusto ng Panginoon na iparana sa akin. Verse 3, Kanyang pinapakanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Alam niyo po itong He restored my soul. Ito yung sinasabi ko, makinig kayo, bawat nanonood mga kapatid. So yung sinasabi ko mismo sa Kristiyano, huwag niyong laging sabihin, na-stress kayo, nadi-depress kayo. He restored. Kulang ka sa paglapit sa Panginoon, kaya hindi na-restore. Amen? Sa church, na-restore dapat yung pagod, yung stress reliever ang ministry, maging ang pagdalo sa gawain. Amen, mga kapatid.
Anti-depression, mga kapatid, ang gawain at ang salita ng Diyos, pati na ang prayer at ibang mga gawain. Amen! Kaya kung sabi mo na ako pumunta sa church kasi nag-depress ako, mali! Pumunta ka nga sa church. So kaya mahalaga na maunawaan po natin yan. Gusto mong manumbalik, gusto mong manauli, gusto mong sumigla, gusto mong sumaya, gusto mong muling maranasan, mga kapatid, yung genuine conversion. Kung sa mga pastor pa nga, ang gusto ko rin, kaya ako sumasama sa impact team na ganito, puntahan ang mga pioneering. Sinasabi ko yan, huwag mawala ang espiritu ng pioneering. Pioneering spirit, dapat huwag mawala. Ano itong pioneering spirit? Ito yung masigla sa gawain, ganado, enthusiasm, mga kapatid. Nararamdaman niya, enthusiastic na mangangaral. Isa o dalawa lang sila mag-asawa, may kasamang isang disciple. Mangangaral, wala siyang pakialam, masaya siya. Amen! Kayang panatilihin ng Diyos o ibalik sa loob ng church. Pero pag subukan mo wala ka sa church, mawawala yan. Kwento na lang yan, noon, sumasama din ako ng ganyan. Noon, nag-iimsi rin ako ng gano'n. Noon, nagpapatutunin ako. Noon yun. Hindi tayo pwede makababuhay sa nakaraan. Mabuhay dapat tayo sa kasalukuyan na may sariwang pagkilos ng Diyos. At ito pa mga kapatid, kahit anong bigat ng pagdaanan, Psalms 23:4 sa English mas magandang basahin. Parang ganda ng flow mga kapatid. Madali namang intindihin sa Tagalog. Para madali naman i-translate sa Tagalog. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Oo. Kahit ako dumaan sa lilim, sa libis ng lilim ng kamatayan, near-death experience mo din, which is my testimony ako niyan. May testimony si Brother Warren. Mayroon testimony si Brother Eugene. May testimony ang iba pa sa atin. Nung ma-stroke ako, talagang mamamatay na ako sa pakiramdam ko eh. Si Brother Warren, nung tinestify niya yung ganun, yung kanya ba, di nga killing me softly. Kasi hirap na siya na parang malalagutan ng hininga. Ay, chemotherapy na naman. Pero nakatapos. Oo mga kapatid, pwede tayo may mga daanan ng mga panganib. Pero tandaan ninyo ang talatang ito, yea, I walk through the valley of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Tandaan mo, ang Diyos ay laging sumasa iyo. At alam niyo po yung thy rod and thy staff, kasama po dyan yung pastor, yung leadership. Mayroong pastor na magpapayo sa iyo, mayroong pastor na magkakayo sa iyo. Yung rat, yung tungkod. Yun ang magagay. Di ba sa pag sinabi, doon. So, mayroon kasi parang naglilid dyan ng mga tupa. Pag sinabi na pumasok na, susunod-sunod na yun. Yun yung tungkod ang ginagamit. Thy rod and thy staff, they comfort me. Makukomfort ka, tama itong pinupuntahan kong ito. At verse 6 naman, ang gusto ko dito, alam nyo, sabi ni David, at napatunayan mo ito sa buhay ni David. Mga kapatid, siya ay namatay sa katandaan, hindi sa digmaan. Kaya totoo yung verse 4 sa kanya. Totoo rin ito kay Pastor Wiman Mitchell. Namatay sa panahon mismo ng pandemic, September 20, mga kapatid, year 2000, at hindi COVID yung kanyang ikinamatay. Talagang nag-decline niya in 91 years at age, mga kapatid. Sa katandaan siya namatay. Hindi na stroke dahil sa mga disciple. Hindi hinang-atak dahil sa pasaway naman ng partaya. Sa katandaan mga kapatid. O ito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely, sigurado ako, natitiyak ako. Ang pagkabagit sa Tagalog, tunay. Sigurado, tiyak dapat ang tamang salita dyan, na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga karawan ng aking buhay. Kaya dito sa baga, sasamahan kayo dito ng biyaya at dapat buong buhay. At ang last na pangungusap mga tayo, kadugtong surely goodness shall follow me up to all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Alam niyo kung kailan mananatili yun? Habang ang biyaya ng Diyos, manatili din sa bahay ng Panginoon. Tingnan niyo. Templo kung sa panahon noon, church sa panahon ngayon. Kaya alam niyo din, para makuha natin yung goodness and mercy all the days of our lives, stay in the house of the Lord. Kaya po sa mga nanonood sa live stream, maring napasahan kayo nito, wala kayong church na pinagkukumitan, sayang ng buhay na nakakilala sa Panginoon, hindi mo ikukumit sa isang church. Narito ang kabuuan ng mensahe nito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kaya po, ngayong umaga, sigurado po ako mayroon kayang gawin ang Panginoon sa ating buhay, maging sa church dito sa Bagat Bataan. Amen? Oh, napakalaking bagay mga Ben, kasaysayan na ito. Kaya mamaya, picture tayo dito, kasaysayan nito ulit, di ba? Hindi nagpalamang yung kagabi, kaya yung kagabi, nag-picture na rin. Kasaysayan na yun mga Ben. Kasaysayan na yan. Okay, so, nais ko pong manalangin sa mga first-timer, lalo po sa mga nasa live stream, kasi itong mga ito, nakatanggap na sila. Tama, mga inabot na po ito ng salita ng Panginoon. So, sumunod sa panalangin. Minsan pa ngayon, sumunod na rin lang po kayo sa panalangin. Buong church, siliwan natin ito. Maging sa nanonood sa live stream, para maging kabilang sa church, kailangan mong tanggapin si Kristo na nagtatag ng church. Sabihin mo ang ganitong mga panalangin. Yung po natin ating mga ulo, sabihin natin, Amang Banal, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus na iyong binigay sa lupa. Salamat, Panginoong Isus, tinatag mo ang church na pwede kaming maging kabilang para maranasan ang iyong pagkilos. Kaya sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoong Isus, bilang personal na Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at baguhin mo ang aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At magmula ngayon, pagharian mo ang aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat ng kapatid. Ang mga ko'y mananalangin sa mga tumanggap sa live stream. Bago ko mag-antar ko, Panginoon, salamat sa iyong pagkilos dito sa Bagat Bataan. Salamat sa mahigit 100 na niligtas mo. Inihingi namin sila sa iyo na maglingkod sa iyong pangalan, O Lord. Maging ang mga tumanggap ngayon, Panginoon, sa online, abutin mo ang kanilang buhay, dalhin mo sa iyong kanilang gawain. Kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bubuksan ko pa rin po ang altar. Forward tayo ng konti. Gusto mo ba na i-bless ng Diyos ang church na ito? Dahil gamit tayo nito na habang inaawit natin ang isang awitin, aming Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, O God. At sa haba ang panahon, sa bawat salita'y katapatan mo. Yes, O God, ay naroon. O aming Diyos, wala na nga ang iba ang Panginoon, ang pag-ibig mo ay tunay, at wala ang kapatay. Kapangyarihan mo ay walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Tumalas tayo, aming Diyos, aming Diyos. God, nilalapit ko po sa iyo, Diyos, ngayong umaga ang church na ito sa Bagat Bataan. O Panginoon, pumilos ka na sa buhay ng mga tao na napunta sa iyong mga salita. Hinihingi namin, Lord, para sa Bagat Church na mga kaluluwa, O Lord. Gamitin mo kami, Panginoon, mapapot ang marami pang mga tao, O Diyos. God, ipawin mo ang church na ito. Mag-usap ang pumilos ka, O Diyos. O God, ang pag-ibig mo ay tunay, at wala ang kapatay. Kapangyarihan mo ay walang katulad, pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, aming Diyos, kay Pugino. Yes, O God.
Panginoon, wala nang iba, wala nang iba. Panginoon, pasalamatan, purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah, salamat Diyos. Sambayan, walang higit na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat Panginoon, alam kong himala mo ito. More than 5 months mula noong August, Panginoon, narito kami ngayon. May building, may mga tao, Lord, may mga gamit ugat. Ang aking panalangin, Lord, lubusin mo ang iyong pagkilos dito sa Bagat Bataan Church. Gamitin mo ang pamilyang Robert Perez, Panginoon, para sa mga taong tumanggap sa iyo, dalhin mo sila sa church upang maglingkod sa iyo. Maranasan nila ang iyong pagkilos, Amang Banal. Mangibabaw ang iyong pagkilos kaysa mga doktrina at aral ng ilang Diyos. At Amang Banal, hinihingi namin ang iyong intervention sa kanila. Mga kagalingan iparanas mo sa lugar na ito, Panginoon. God, pagbabago ng buhay at maging pagpapala, pag-asinso sa buhay, Lord, idagdag mo ito, Amang Banal. Kaya sa oras po ito, sinisilyo namin ngayong umaga, Panginoon, ang gawain ito na kilang Diyos dito sa bataan ito. Aming panalangin, pagpalain mo ingatan sa aming pansamantalang paghiwalay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Balik muna tayo sa ating mga upuan, Lord. Mamayang hapon, mag-follow up, dalhin sila dito, at magsama-sama po tayo muli mamayang gabi. God bless po, pagpalain natin ito. Amen. Salamat po sa makapangyarihang salita ng Diyos. At ngayong umaga mga kapatid, dito na po nagtatapos ang ating gawain. Bumalik po tayo mamayang hapon, alas 6 po ng gabi. At ipaganyaya po natin ang gawain ng ating Panginoon. Amen. At nais ko pong panyayahan yung bawat isa tayo po ay